Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, Senado umamin. Senado tumistigo na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan, ito mga kababayan, maipapakita po ako sa inyo at isi-share po natin itong balitang ito na kung saan meron na pong pangatlong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ito po mga kababayan, no? Ito pakinggan po natin to ng supalpalin po natin itong mga taong nagpasa, no? Ng complaint na ito. Ito mga kababayan. Mong inihain para mapatalsik sa pwesto o mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Galing naman ito sa mga miyembro ng Simbahang Katolika at grupo ng mga abogado mula sa Mindanao. So yan mga kababayan, mula po sa grupo ng mga pare, no? Mga Katoliko. Tayo mga kababayan, Katoliko po tayo, pero I'm not supporting this their action, no? Kasi mukhang may mali po sa action nila. Ha? Gusto nilang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ano po ang rason? Eto, pakinggan po natin. Ito na ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano naman ang grounds nitong bagong impeachment complaint? Nako, ano kaya? And Bruce, na nga, no, kaninang tanghali yung ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kinatawan ng grupo si Attorney Armando Berhel Ligutan, nasa 12 ang nakalistang complainant sa reklamo laban kay Duterte. Galing ito sa Simbahang Katoliko, mga NGO at grupo ng mga abogado mula sa Mindanao. Ilan nga sa mga pangunahing grounds for impeachment ay ang betrayal of public trust at paglabag sa konstitusyon. So yan mga kababayan, inireklamo po nila betrayal of public trust at paglabag sa konstitusyon. Ito supalpalin po natin itong mga naghain ng pangatlo, no? Total, the same din naman yung una, pangalawa, pangatlo, betrayal of public trust at yung paglabag sa konstitusyon na sinasabi nilang misuse of funds. Ito ito mga pare muna, unahin po natin, no? Sinasabi ninyo betrayal of public trust, no? Itong nakikita ninyo kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko lang sa mga pare, mga kababayan, ano naman po ang nakikita ninyo dito po kaya Congresswoman Castro, no? Convicted Congresswoman child abuser Castro. Hindi nyo po ba nakikita na mayroon din pagkakamali ito? Mas malala pa, child abuse. We're in, mga kababayan, no? Ang ating mga pare ay nagkumakalinga sa mga kabataan. Nasaan po ang inyong ang inyong katwiran dyan? Di ba? Eto si Castro, klarong-klaro. Hindi nyo kinukundina, hindi kayo naghahain ng ethics complaint para mapaltalsik itong si Castro. Ang naghain lang po, mga kababayan, yung IP leaders, no? Sa pamamagitan po ni Attorney Torion, no? Sila lang po ang masugid naghain. Sa bagay, sila po ang biktima. But pero mga kababayan, mga Pilipino po ang mga ito, di ba? Hindi tayo nag-isolate ng isang kaso lang. We are generalizing, no? Kasi mga pare, mga kawain, mga kumakalinga sa mga bata. But then again, they cannot condemn Franz Castro. Hindi po sila makapaghain ng ethics complaint against Castro. Ang tanong, bakit? May namamagitan ba dito kay Castro at sa mga pare? Kasi sabi po, no, once you are supporting the makakaliwa, parang ang mga pare di umano ay mga taga-support na rin mga makakaliwa. Baka itong mga paring ito ay mga taga-suporta. May ilang kasi mga pare, no? Ipini-feature pa nga natin dito sa channel natin, no? They are masaya sila sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Pero itong mga paring ito, hindi ko alam kung saan humuhugot ang mga ito. No? Biruin mo, sa Davao pa sila, coming from Davao. Pupunta lang sa Luzon, sa NCR para maghain ng or sa Senado, di ba? Sa Kongreso para maghain ng impeachment complete. May something
Diba? Hindi kaya, mahirap na lang po magsalita. Hindi kaya nabayaran ng mga ito. Nagtatanong lang po, mga kababayan. Sa palagay nyo ba? No? Ang layo ng pinagalingan nila eh. No? Para maghain lang ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. At wala pa sa hulog, betrayal of public trust. Nako, paulit-ulit po natin sinasabi dito, no? Nangunguna po sa trust rating ang ating Vice President. Tinalo pa ang presidente. Tapos ganyan ang gagawin ninyo. Mahiya naman kayo eh. Oh, di ba? Ito mga kabayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan to. About po ito sa Senado. Pumiyok po at dismayado ang Senado. Ito, pakinggan po natin to mga kababayan. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang unang araw matapos maipasa sa Senado at Kamara ang 6.3 trillion pesos 2025 General Appropriation Bill ay naghayag ng pagkadismaya si former Senate President Juan Mig Zubiri. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sa isang interview sa Senado, pinuna ni Zubiri na karamihan sa ahensya ng gobyerno ay di tinaasan ng pondo. Ito ay sa kabila ng rekomendasyon ng mga senador na dagdagan. Kabilang na sa mga didinagdagan ng pondo ay ang Office of the Vice President at Department of Education or DepEd at nabawasan naman ang pondo para sa AFP modernization. Si Zubiri ay kasama nila Senator Ronald Bato de la Rosa. So, eto lang mga kababayan, no? Lumabas po yung AKAP, no? It's not, sabi ni Senator Amy Marcos, remove na niya, no? Tapos, nag-request silang dagdagan po yung budget ng Office of the Vice President. Hindi po pwedeng dagdagan. Hindi na nila dinagdagan. Instead, gumawa po sila ng bago, no? Ito nga, AKAP, pinondohan nila ulit. Oh, anong ibig sabihin niya mga kababayan? Ha? Ibig sabihin, mas mahalaga pa sa kanila ang mga ayu-ayudang yan, no? Kaysa po sa mga nagagawa ng ating Vice President. Diba? O, kung hindi ba naman, tapos sasabihin, hindi pinopolitika. Sino maniniwala sa inyo? Senator Bongo Pia Cayetano at Amy Marcos na hindi pumirma sa Bicameral Conference Committee report na naglalaman ng 2025 proposed national budget. Isang araw matapos naman na matripika o maratifikahan ng Senado at Kamara ang Purpose National Budget ay naghayag din ng pagkadismaya si Department of Education Secretary Sani Angara. Sa isang tweet ay naghayag ng pagkalungkot ang senador matapos bawasan ng 12 bilyong piso ang 2025 na pondo ng Department of Education. Si Zubiri ay naghayag ng suporta sa sinabi ng kanyang dating kasama sa Senado. Kaugnay nito ay naglabas na rin ng pahayag si Senator Amy Marcos ukol sa panukalang National 2025 Budget. Nanawagan si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tutukan ng kasalukuyang issue sa budget at nagpaalala ng pangingialam ng ilang mambabatas sa ilang departamento ay talagang labag sa batas. Sa panig naman ni Senator Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Finance, sinabi niya na ipapaubayan na niya sa Pangulo kung ano ang gagawin sa ipinasang panukalang budget ng 2 kapuluan ng Kongreso. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, kailangan talaga EDSA, hindi lang puro salita dahil halos lahat na nanunungkulan sa mataas na posisyon ay ganit sa kapangyarihan maliban sa mga Duterte. Comment to Pangulong Bongbong Marcos Jr. lang, ang punto lang po ni Mr. President, kinukurap ng tauhan nito o ninyo at binawaldas ang pera ng taong bayan. Isa pa, hindi ninyo kayang i-manage ang pagiging presidente at pamunuan ng isang buong bansa. Dapat po nag-practice kayo bilang mayor po. That is training po ng pamahalaan ng isang maliit na institusyon tungo sa malaki. Dahil sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi po ako kumbinsido bilang isang Pilipino. Bagsak na po ang ekonomi natin. Respect po my freedom of expression.
Kagigising lang na mahal nating Pangulo, halata Ito lang mga kababayan, no? Dito natin makikita kung talagang matapang, no? Ang ating presidente. Kasi kung talagang matapang siya, kailangan niyang iveto itong budget na ito na 2025. Bakit? Marami po ang nagsasabi mga kababayan na ito na po ang pinakapangit, no? Na budget sa ating bansa. Diyan pa lang sa statement na yan, may something wrong na. At dapat talagang tutukan ni President Bongbong Marcos Jr. Pero kung wala po siyang gagawin, wala po siyang ibibeto dyan sa sa budget na yan, no? Eh dito po natin makikita na talagang sunod-sunuran lang po ang ating presidente sa kung ano man, no? Ang ginagawa ng Kongreso. Di ba? sa mata, sarap ng buhay, habang may mga kababayan na walang matatrabahuan, hindi nag-create ng trabaho sa mga Pilipino. Sa lahat ng tulog pa at walang pakialam, please magising na po tayo, bagsak na po ang Pilipinas. Tayo lang ang pag-asa, ang propose ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. not to lead the Filipino people, kundi ang ubusin ng pondo at mangutang na mangutang, sobra na, nakakagalit na talaga. The problem in PhilHealth are the officials, they are incompetent. At ang problema pa, huwag niyong pakialaman ang pondo para sa kalusugan at gamitin ng ibang bagay, saan din po napupunta ang sin taxes na para sa kalusugan ng mga tao. Bakit ngayon mo lang ang eksplanasyon at bakit hindi mo baguhin or palitan ng mga mamumuno? Ang hirap sa iyo, sir. Napakadalang mong makipagkita at mag-meeting sa mga cabinet members mo, kaya nagagalit ang tao sa iyo at si Speaker of the House ang gumagawa para sa iyo. End quote. Grabe to mga lods. While tayo ay nililin lang nila sa mga quadcom nila at sa mga walang kwenta nilang hearing, hindi natin napapansin, ito na ang nangyayari. Ito na ang nangyayari sa budget sa 2025. Grabe. Tignan mo Proposed sa House of Representatives, proposed is 16.3 billion. Pero pagdating sa BICAM ratified, 33.67 billion na ang idinagdag sa budget Lumaki. ng House of Representatives. Grabe. 16.3 billion. Ina din itong mga buhaya. Sa Senate naman, ang proposed is 12.8 billion. Sa BICAM ratified is 13.9 billion. Tumaas ng 1 billion. Grabe. Ang Office of the President, di ba, ang proposed is 10.45 billion. Itinaas into 15.8 billion. 5.4 billion ang itinaas. Ang judiciary, 61.6, di ba? And tumaas ng 62.1 billion, so 430 million. Ang unprogrammed. So yan mga kababayan, bakit ganon, no? Bakit ganon? Pagdating sa Congress, Senate, Office of the President, dinagdagan po ninyong bilyon-bilyon. Pero pagdating po kay Vice President Sara Duterte, binawasan nyo. Pagdating sa Department of Education, binawasan nyo. PhilHealth subsidy, 0. Malasakit, 0. Kayo lang ba ang may karapatan na gumastos? Kongreso, Office of President, and Senado, kayo lang ba ang may karapatan gumastos ng tax ng taong bayan? Nagtatanong lang po kasi base po dito sa nire-report, no? Or pinapakita sa atin ni Mr. Real Talker, no? Napakataas po ng mga idinagdag, napakalaki po ng mga idinagdag na budget dito po sa tatlong ito. House of Representatives, Senate, and Office of the President. Di ba? Dapat magpaliwanag rin kayo eh. Wrong! Diyos ko, ano ba to? Diba? So, ang dinagdag is 375 billion. Ito ang grabe, DPWH! Diyos ka! Ang mga kontraktor, mga kongresista. Patayan na tayo. No? Nininegosyo nila. Trilyones eh. Diba? From 898 billion, naging 1.1 trillion! Astilan, grabe. Ang itinaas is Yan, mga kababayan, trilyones na po ang budget ng DPWH. Sana naman po, no? Ito Sana naman po yung mga lubak-lubak na mga kalsada ay maayos na.
at magkaroon po ng malalaking big ticket project ang ating gobyerno. No, infrastructure na maaaring magamit ng ating mga kababayan in the future pag natapos po yan. No? Trilyones po ang pondo ninyo, pero parang kayo po, no? Itong DPWH ang kung hindi man pinaka-corrupt, one of the corrupt na department ng ating gobyerno. Aminin man natin sa hindi, pero parang totoo eh. Or totoo talaga. 214 billion wala. Masayang-masaya ang mga buwaya. Masayang-masaya ang mga kongresista kasi sila naman ang mga kontraktor niya. Patay na tayo dyan, no? Sus, Diyos ko, ito, yung DepEd from 748 billion, no, sa ratified, naging 737 billion na lang. Ayan, ito ang mga ibinawas. Ang mga binawasan, ang DepEd, ang DSWD, ang DOTR, ang Department of Agriculture, nako. Bakit po nila binawasan yung Department of Agriculture? Di ba? Dapat nga suportahan nila yung Department of Agriculture at saka DSWD. Parang napupunta tuloy doon sa tatlong sinabi ko. Kongreso, Senate, and Office of the President. Di ba? Hindi pwedeng bawasan po ang agriculture. Dapat nga maglagay pa tayo ng mas maraming pera sa agriculture para maging stable po ang food security ng ating bansa. Ay nako, ano pong nangyayari sa ating gobyerno ngayon, no? Ang DHSUD, ang MUP pension, di ba? Ang mga personal benefits, AFP modernization. Ang calamity, Diyos ko, at saka PhilHealth. Oh my God, no? Tignan nyo yung priority. Tignan nyo yung priority na. So wala mga kabayan, yung priority po dito, DPWH, kasi madaling makuha yung pera no? So, Congress, Senate, and Office of the President. Yan po ang mga priority ngayon na mga kabayan departamento. Siguro ko performing itong tatlong ito. Ha? Ano siguro to? Best performing department or agency or branch of the gobyerno natin, no? Itong Congress, Senate at saka Office of the President, DPWH especially. Best performing agencies siguro ito, no? Best performing agencies in terms of what? Corruption? Yun ba? Yun ba naiisip ko? Kasi naiisip ko mga kababayan. Ano sa palagay niyo po mga karibin natin? I-comment nyo na lang po sa baba para at isa lang po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.